Umalis sila sa harapan ko, kaya naiwan akong ganito ang itsura ko. Nakahiga ako sa sahig, halos mawalan na ako ng lakas dahil sa pambububog nila. Nag-e-echo pa din sa tenga ko yung sinabi niya tungkol kay Samantha. Parang gusto kong tumayo para saktan siya. Pero hindi ko magawa dahil nangihina ako. Bakit si Samantha? Bakit pati siya kailangan niyang pagbantaan? Ano ba kasing ginawa mo? Nakipag-away ka na naman. Nandito ako ngayon sa bahay nila. Kalahin mo yun, siya pa nakakita sa akin. Kala ko mamatay na ako ng maaga. Pinatong niya yung medkit sa tabi ko habang ginagamot ako. Kahit papano gumaan yung pakiramdam ko. Maya-maya may inabot siyang gamot sa akin. Hindi ko alam kung ano yun pero ininom ko na lang. Sino gumawa niya sa'yo? Hindi ko alam. Pero natatandaan mo yung mukha nila. Hindi din. Ano ba naman yan? Bakit hindi? Imposible naman ata yun. Bakit ka ba nila binugbog? Hindi ko nga alam. Totoo lang ayoko sabihin sa kanya. Wala lang, may kutob kasi ako na baka puntahan yung mga taong yun. Makulit pa naman tong babaeng to. Hanggat maaari, ayoko may madami na ibang tao dahil sa akin. Hanggang ngayon, hindi mawala sa isip ko yung sinabi ng mukong yun. Sa susunod kasi, umiwas ka na sa gulo. Tignan mo yung mukha mo, namamaga. Pero okay lang yan, kasi gwapo ka pa din naman. Uuwi na ako. Ha? Hindi ba masakit katawan mo? Baka hinahanap na ako sa amin. Saan ba bahay mo para yatid kita? May ibig ako dyan, pwede kita yangkas. Hindi na. Baliw. Paano kung balikan ka ng mga yon? Mamamatay ka talaga. Uuwi mo masyado. Tsaka, bakit ba alalang-alala ka sa akin? Kaya ko yung mga yun. Kaya pala bugbog sarado. Lugi ako dun. Hawak-hawak ako ng dalawa sa magkabilang braso ko. Tingin mo ba makapalag ako? O paano kung gawin nila ulit yun sa'yo? Di bugbog sarado ka na naman. Matayman ko lang mag-isa yun. Patay sa akin yun. Ano daw? Pwede pa kilakasan? Wala. Alis na ako. Tara, hatid kita. Tinignan ko siya ng masama. Akala ko matatakot siya sa tingin ko na yun. Pero tinawanan niya pa ako. Ang mahutik na ng ganyan. Baliw nga. Nagpatid ako sa kanya gamit daw yung e-bike niya. Makulit eh. E di pinagbigyan ko na. Pag-uwi ko kahapon, as usual, pinagalitan ako ni Papa. Balak niya ako pahintuin sa pag-aaral pero hindi ako pumayag. Hindi ko naman kasi kasalanan kung bakit ako nagkaganto. Tsaka bago ako huminto sa pag-aaral, babawian ko muna sila sa ginawa niya sa akin. Paglabas ko ng bahay para pumasok, nakita ko si Sam. Dala niya yung e-bike niya. Ang tibay. Bakit ka nandito? Ano pa ba? Hindi sabay tayo pasok. Ayoko. Baka masemplang pa tayo. Uy, sinasabi mo. Kahapon ba nasemplang tayo? Kung alam mo lang kung paano ako nag-iingat mag-drive nun, mahatid lang kita ng safe. Hindi na ako nakipagtalo. Sumakay na lang ako sa likuran niya. Yung e-bike pala na gamit niya, yung may bubong. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Mamaya ulit sabay ka sa akin. Hindi na, may dadaanan ako. Sige na. Ayoko nga. Lo, ba't ka nasigaw dyan? Ang kulit mo kasi. Hindi ka nakakaintindi ng isang salita. Gusto lang naman kasi kita bantayan. Ano ka? Bodyguard? Hindi. Mas safe ka kapag naka-e-bike tayo. Pag nakita mo yung nambugbog sa'yo, haharurot ko na lang tong e-bike ko. Kaalam mo naman hindi nila kayang abutan. Nasa Pinas ka, napakadaming sasakyan.
Paano mo iharurot yung e-bike mo? Mata-traffic ka lang. May alam akong daan yung walang mga sasakyan. Saan? Papasok ako sa mga eskinita. Kasi papahamak mo lang ako eh. At least naka-e-bike tayo. Tanga talaga. Tsaka madami akong kilala dun. Isusumbong ko sila dun. Nakakaubos ng energy kausap to. Wala pa ako sa school pero pagod na ako. Sobrang daldal eh. Ay, Kurt, tanong lang. Ayan na naman siya. Ano? Anong type mo sa babae? Yung katulad ko ba? Wow. Walang preno ah. Dali, ano nga? Yung tahimik. Sabi na ako eh. Nakarating namin sa school. Kaya pinark niya na yung e-bike niya. Sabay kaming pumasok sa loob. Wala na akong balak ihatid pa siya sa room niya. Tibay niya naman. Bukod sa pagiging tahimik ko, ano pa yung gusto mo sa akin? Tahimik ka na sa lagay na yan ah. Oo kayo. Tahimik ako sa room pero sa'yo maingay ako. Bakit ikaw? Ano ba type mo sa lalaki? Sinabi ko na yun sa'yo eh. Pero yung gusto ko yung... Ano? Yung may pasa sa mukha tapos yung gusto sa tahimik. Dito na room ko. Uy, mamaya sabay tayo. Nakakainis. Hindi ko gusto yung naramdaman ko kapag kasama ko siya. Bumibilis yung tibok ng puso ko pag bumabanat siya ng ganun. Lalo na kapag nakikita ko siya. Ewan ko ba? Tagal na din nung wala naramdaman ko ulit to. Siya yung huling nagparamdam sa akin ng ganito pero bakit hanggang ngayon naramdaman ko pa din sa kanya? Siguro naguguluhan lang ako. Matagal ko na kasi siguro siyang hindi nakikita. Kaya ako ito nararamdaman. Siguro naman pag tumagal magiging normal na lang pag nagkikita kami. Gabi na kami nakauwi dahil sa school event. Kanina nakasulubong ko si Samantha. Pinipilit niya na magsabay kami pero hindi ako sumama kasi may balak kong gawin. Iniwan ko siya at nagtago ako. Nakita ko na hinahanap niya ako pero hinayaan ko na lang siya. At habang naglalakad ako sa eskinita, akalain mo nga naman, nandito yung taong hinahanap ko. Yung taong bumugbog sa akin. Madilim sa lugar na dinadaanan namin. At wala masyadong dumadaan. Nasa likod niya ako kaya di niya ako napapansin. May makasama din siya habang nag-iyosi sila. Bumunot ako ng ice pick galing sa bag ko. Wala akong maramdaman kundi galit lang. Habang tinititigan ko siya, mas lalong dumidilim yung paningin ko sa kanya. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Yung hindi niya mapapansin. Nang makalapit ako, tsaka ako siya sinaksak sa tagiliran. Kurt, anong ginawa mo? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.